Mga kapuso, natukoy na po ng World Health Organization o WHO ang virus na pumatay sa 60 bata sa Cambodia. Ang tawag po rito ay Enterovirus 71. So ano nga ba ang virus na to at ano ang mga sintomas nito para mabantay natin ang ating mga anak kung sakasakali pumasok man ito sa ating bansa? Panoorin pa natin to. Dengue, tigdas at polio. Ilan lamang sa mga sakit na ito na madalas bumibiktima sa mga bata. Nadala na rin minsan ng mas mahina nilang resistensya. Kamakailan lamang sa Cambodia, isang misteryosong sakit ang kumitil sa buhay ng mahigit 40 bata. At ang saninang nakamamatay na karamdamang ito, natukoy na ng World Health Organization o WHO. Ito ang Enterovirus 71 o EV71. Nagmula ito sa pamilya ng virus na nagdudulot ng polio, encephalitis, at iba pang neurological diseases. Lagnat ang unang sintomas ng pagkaroon ng nasabing virus. Kakikitaan rin ng pasyente ng pag-ubo, pananamlay at pagdurumi. At dahil maaaring umabot sa utak ang virus, posibleng makaranas rin ng kumbulsyon at paralysis ang pasyente. Wala pang antivirals para sa EV71. Kaya naman gamit ang mga thermal scanner, puspusan ang pagbabantay ngayon sa NAIA upang mabantayan ang posibleng pagpasok ng nakamamatay na virus na ito sa ating bansa. Paalala naman ng Department of Health, ugaliing maghugas ng kamay para maiwasan ang anumang uri ng sakit. At sa mga magulang, pinapayong agad na ipakonsulta sa doktor ang mga anak sakaling makaramdam ng lagnat at iba pang nabanggit na sintomas. Ay mga kapuso, kung sa Cambodia ang problema nila yung Enterovirus 71, sa atin naman dito sa Pilipinas, ang hindi mamatay-matay na problema natin every single year, actually all year round, etong dengue. Pati rin diarrhea na nagkukos pala ng 10,000 pagkamatay ng mga bata every year. Kaya paano nga ba natin mapapalakas ang sistema, immune system ng ating mga anak? At dahil ba bata ang kadalasan tinatamaan at nagiging biktima ng mga sakit? Yan po pag-uusapan natin kasama si Dr. Yasmin Bedillo Lim, isang pediatrician. Good morning, Doc. Good morning. Okay, so Doc, pag-usapan muna natin bakit nga ba mga bata lagi tinatamaan ng mga sakit na ito? Normally, ang katawan natin ay nagpo-produce ng antibody. No? Ito yung panlaban natin sa sakit. Now, ang bata, dahil sa kaniyang edad, medyo hindi pa nakaka-produce nitong antibody, hindi pa develop ang kanyang immune system. Oh, that's true. So hanggang ilang taon yung bata before we can say na fully developed na siya? There's no specific age, pero in terms of antibody, kung minsan, pag mga 7 taon, yung ibang antibody medyo develop na. Iba at around puberty or adolescent. So depende talaga per kada bata? Yes. Kasi depende din sa exposure. Oo, sa mga elements or depende kung saan sila, di ba? Yung mga taong surrounding them also. Yes. Okay. So, meron pa tayong mga specific na bakuna na talaga dapat hindi ma-miss ng mga bata? Kasi meron every year, may iba every few years also. What are these? Ang government natin, meron tayong EPI, no? Expanded Program Immunization. Usually, may isa, within the first year, you should have 1 BCG, 3 hepatitis, 1 measles, 3 DPT, polio. At ang bago ngayon, yung HIV for pneumonia and meningitis. At isa pang one of the latest din, MMR at rotavirus. So, ang dami talaga, no? Dapat, kaya kailangan talaga panay-panay yung pagpunta nyo sa doktor, sa mga pediatrician. Yung mga bata talaga dinadala nyo sa pedia. Hindi yung parang, okay na yun. At sa center naman, di ba? Meron naman silang bakuna. Libreng bakuna nga sila. Dapat talaga, di ba? Take advantage of it. In terms naman of the food that we can feed our kids, ano-ano ba ang mga dapat nilang kainin para tumibay ang kanilang immune system? We should remember now, meron tayong 5 grupo ng food groups, di ba? You have the carbohydrates. Kanin, ayan. You have the proteins, like egg, fish, chicken, and then fruits and vegetables. Of course, very important mga vitamin C. Vitamin C, oo. Potassium of course, also. example lang to, no? We should not be, mistaken. Yan na, ito lang. Kasi meron naman counterpart, no, cheap. Kaya hindi ko maka-emphasize ang mamahal. Hindi naman ganon. No. Marami naman dyan. Basta kailangan talaga, piliin nyo yung kakainin yung mga anak. No? So ano bang ginagawa? Gulay, for example, what does it do? Does it boost
what nutrients does it have that boosts the immune system of the kids? Fruits and vegetables, meron silang mga vitamins, no? Vitamin C, like, vitamin C sa orange, sa guava, sometimes banana also, apples, no? Nag-i-enhance ng immune system, particularly during stress, or pag ang pasyente ay malnourished, Ay, naku, or may chronic illness. Sila ang talaga mas dinadalihan ng matinding sakit. Nakikita ko dito sa harap ko, syempre yung cheese, di mawala yan. Cheese kasi mayaman yan din. Protein. Diba? Oo, kailangan ng mga growing kids. And of course, yung gatas, di pwede mamala yan sa diet ng mga bata. Okay, so how about yung mga baby? Syempre, you can't really feed them that. Kailangan talaga, ako am an advocate of breastfeeding. Now, ma'am, gaano ba ka-importante ang breastfeeding sa mga bata 0 to 2 years old? Yes. Napaka-importante ng breastfeeding. Yan ang ina-advocate din ng ating DOH, di ba? Mura na, maganda palalagyan, at ang daming sustansya at protection, no? Both nutrition and non-nutritional benefits. For example, no? Siyempre, sustansya, meron siyang carbohydrates, proteins, no? Kompleto. Kompleto. Tapos laging fresh from the mom. Yeah, maganda lalagyan. You know the source. Maganda lalagyan talaga. At Yes, syempre, meron yung colostrum po that's very important for the children. Yun ang first few drops na parang yellow na lumalabas sa mother, first few days. Importante din yun kasi may immune booster na magpapalakas din sa immune system ng bata. Kaya, Dok, diba sinasabi nila, huwag kayong pumayag na yung mga nurse bibigyan ng sugar water yung mga bata. Pagkatapos yung ipanganak, itiretso nyo na, Diretso. ipadede nyo na. Yes. Kasi lalabas talaga ang colostrum. Tapos sabi nila, up to 2 years? It's best for up to 2 years. 1 Okay. up to 2. Up to 2 years. Okay, pero mga ako kasi 1.6 na tumigil ako 1 year and 6 months na yung bata. But that's pretty good also, I think, Yes, diba? that's good Na, enough. what else do we have to remember para maging matibay ang immune system? How about sleeping ng mga bata? Yes, dapat matulog din sila na 8 to 10 hours a 8 to day. 10. 10 hours, okay. Oo. Tapos, water. Of Very course. important. Lots and lots of Potable water, no? So, depende rin sa age ng bata, pwedeng hanggang mga several cups to several glasses a day. And then, exercise. How? Kasi mga bata ngayon, puro computer, TV, computer. So, paano natin sila ipo-push out? Naku, mag-jogging tayo, anak. Ganon. Although, karamihan ng bata, malikot naman talaga. That's true. Diba? Kaya, na-exercise, sabi nila, mga 1 hour a day would be enough. So, that's part of a good physical Activity. Oo. So, kailangan, labas na lang tayo mga bata. Takbuhan tayo sa labas, join mga sa anak. mami. O, di kaya magpatintera tayo sa labas. Why not? Diba? Make it fun for them. Alright, maraming salamat, Dr. Yasmin Medina Lim. Thank you so much for the information that you gave us this morning. Okay, wala na po tayong excuse. Kailangan talaga palakasin natin ang immune system ng ating mga anak. Samantala, mga kapuso, eto na po si Suzy at si Connie. Alright, thank you so much, Lynn. At ito, sunod-sunod po ang mga nagaganap na malalagim na aksidente sa EDSA at ang mga madalas na sangkot, mga humaharurot na bus, Mare. Oo, ang dami natin balitang ganyan. Kaya yung mga sagot ng MMDA, nako, pabendisyonan. Yung buong EDSA, di ba? Yun yung naging sagot nila kamakailan. At higpitan, syempre, yung pagbabawal sa pagdaan naman ng mga bus sa flyover at tunnel. Pero ang pinakaugat ng problemang ito, syempre, Mare, yung kakulangan ng tamang safety training para sa mga bus driver. Totoo yan. Kaya alamin natin kay Susan Enriquez kung ano nga ba ang ginagawa ng MMDA sa aspetong ito. Nandiyan siya ngayon sa isang bus terminal sa EDSA. Ate Sue, good morning. Morning, Ate Sue. Yes, good morning, Connie. Good morning, Susie. Naku, bukod sa pagpapabendisyon dito sa kahabaan ng EDSA, kung tatandaan nyo last week, pinabendisyon na ng MMDA ito kahabaan ng EDSA. Busod nga raw ng sunod-sunod ng mga aksidente. Pero nito lamang nakalipas na linggo, isa pang malagim na aksidente ang nangyari dito rin po sa kahabaan ng EDSA na nagdulot sa pagkasawi ng 2 katao. So ngayon, alamin mo natin mula dito sa MMDA kung ano ba yung mga ginagawa nila bakit para talaga maiwasan ang mga malalagim na aksidente. Nakakasama natin si Ginoong Aldo Mayor, siya po ang Public Safety Director ng MMDA. Sir, good morning po. Good morning, Okay. So sir, bukod doon sa ginawa natin pagpapabendisyon, ano pa ba ginagawa natin para makaiwas sa mga malalagim na aksidente dito sa EDSA? Yung ating unang tingnan natin dyan, yung maging maingat tayo sa pagmamaniho. Una-una sundin natin ang una-una yung mga batas, trapiko, para maiwasan natin yung aksidente. So, At lalo na kung yung mga bawal na hintuan at saka hindi basta bigla-biglang humihinto, lalo na pag maluwag yung EDSA. oo, pero bukod doon sa syempre, talaga naman lagi natin pinapasabi na maging maingat sa pagmamaneho.
maging sumunod doon sa mga pinapatupad ng mga patakaran para makaiwas sa aksidente. Paano ho natin minomonitor na nagko-comply itong ating mga the bus driver, ayan, doon sa safety precautions natin? So may mga tao, may mga nakatalaga tayong traffic enforcer sa tinitingnan ng maayos, lalo na pag maluwag ang EDSA, kasi yan ang dahilan na pag maluwag ang EDSA, mabibilis yung mga sasakyan. So may mga patrol tayong umiikot yan, na nakikita nila yan kung talaga nagko-comply sila o hindi. Paano natin malalaman na maayos po yung nung bus? Yung kumbaga, yung properly maintained ba yan? Yung para in good running condition ba yan? Paano natin na minomonitor yun? So sa physical appearance nakikita yan. Ang una-una makita dyan, kung yan ba yung windshield na may basag, yung signal light nila nagpa-function, yung kanilang tail, yung mga kanilang headlight at paano yung makina? Halimbawa, kasi yan ang nawalan ho ng brake, halimbawa yung makina, hindi pa paano natin minomonitor yun? actually alam nila yung regulation yan. Bago sila ma-issuehan ng franchise yan, dapat may certificate of certificate of public Pero di ba convenience. usually hindi naman yung mga na-involve sa aksidente, hindi naman dahil sa pangit o maganda yung physical appearance. Bagkus, ang sinasabi, nawawala ng mga preno, yung hindi properly maintain yung mga makina. Paano natin yan matiyak na nagko-comply ang mga bus company? So ang isang dyan, ang patakaran dyan dapat, ay bago nila ilabas yung sasakyan, ay dapat na-check yan, na-inspect yan. Paano sa MMD? Paano natin chinek yan? Ang gumagawa ng yan, ay yung LTFRB at saka yung LTO. So hindi nyo nasakop yan? Hindi na nasakop yung... Pero may batas sila yan, bago sila ma-issuehan ng CPC, Certificate of Public Convenience, dapat yan, well condition bago ilabas yung mga buses. So, dapat bago talaga yung mga ibang ahensya, gaya ng sinabi nyo, LTO, LTFRB, bago mag-issue sila ng mga certificate of public convenience. Yung convenience. Tiyakin na maayos yung mga makina, properly maintain yung mga sasakyan, at hindi lamang yung physical appearance. Dahil yung physical appearance, madali. Unang hirit, bisyong totoo ang naglalang hirit.